afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, It's a Trap. So ayan, kagabi dapat i-video ko pa pero late na yun. Alas 12 na yun, naisipan kong akyatin kasi naiwan namin yung maliit na ibon. Yung bisita namin dito yung blue, wala naman nagkiklaim. At nung tinignan ko tong taas, natuyo na yung sphagnumos, no? Puti na. Ngayon, check natin. Hindi pa ako nakakaakyat ngayon pa lang, kaya sabay-sabay natin tingnan kung kamusta na sila. So, yun. Diba? Okay na uli. Sa baba. Nag-ano na yan kahapon, puti talaga. Pero buti na lang dahil nasa shaded area sila. Kahit puting-puti na, hindi naman sila nag-itim tulad ng mga pagka nasa pulsan. Nagkakaroon ng pangingitim yan at brown. Pero dahil nga yun, shaded, iwasan natin na matuluyan. So ganun din yung minsan nagtatanong kayo sa akin, Sir, paano ba paparanasin ng dry or yung dry, nagda-dry yung mga medium ng plant? Paano namin gagawin yun? Di ba pag nag-dry, mamamatay na yung halaman? So, ang sagot doon, huwag niyong gagawin syempre yun. Ito kasi nangyari kahapon. Sa ano naman to nangyari to sa mga sphagnum. Dahil hindi sila naka-tray at wala silang medium. No? Sphagnumos lang yan nakalagay dyan. So, isang rin yun, information na pwede niyong matutunan. Wala kaming medium na ginagamit sa sphagnumos. No? So, kapag inangat niyo yung isa dyan, sample tayo. Yan, pag inangat nyo yung isa dyan, sphagnumos rin yan. Yung karugtong nila. So, pag pinutol mo yan, tutubuan uli na heads. So, kaya maganda mag-propagate ng sphagnumos para may unlimited supply kayo ng sphagnumos. Pero, madaling sabihin. Pero, ang pinakamahirap kasi dyan yung preparation. Tulad na ito. Yung gagawin nyo yung ganitong setup. So, balik tayo doon. So, ang ibig sabihin doon, para ranasin nyo ng dry na stage yung inyong mga plant, so bakit pa ginagawa yon yung pagdadry? No? Hindi ko nabanggit. Ginagawa yon para hindi mag-algae yung medium nyo. Kasi pag laging basa, mas prone siya magka-algae. Hindi ko sinasabi na hindi na magkaka-algae kasi nangyayari pa rin dahil sobra ka rin sa pagdidilig. Hindi mo nga kumbaga kahit nga walang tray pero sobrang ka sa pagdidilig, magkaka-algae pa rin. Isa ring dahilan ng pagka-algae ay yung paggamit natin ng mga chemicals like yung Maxi, Bio-Advance, mga lahat ng mga chemicals na wala sa tatlong nabanggit na kapangailangan ng carnivorous plant: rainwater or low ppm water, sunlight, and low ppm medium. Pagka wala doon chemicals na anything na pwede mo mailagay dyan para ma-enhance yung growth at mapangalagaan yung maging pest free and healthy yung plants mo, minsan ayun pa, pag nasobrahan ka doon, yun pa yung nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng problema yung halaman mo. Nung nag-umpisa pa lang kami, halos wala kami masyadong problema. Hindi dahil konti pa lang yung halaman namin. Marami-rami na rin yung halaman namin by that time. Pero nung nag-umpisa akong mangarap na mabilis lumaki, actually, effective talaga. Kaya nga ako nagbebenta ng Maxi. Mabilis lumaki ang halaman pagka in-sprayan ng Maxi dahil fertilizer yan. So, fertilizer, di ba bawal yun sa mga carnivorous plants? Since carnivorous plants sila, hindi nila kailangan ng high minerals or high nutrient na medium. And yun nga, water. Tama po kayo. So, di ba, tissue culture. Sa tissue culture, high minerals rin. Rin yun, may nutrients rin sila doon. No, pero, makapapansin natin na halaman pa rin to. Kailangan sila ng sunlight to have photosynthesis, no? Karoon sila ng sariling energy pagkain. Pero, etong mga paglalagay ng Maxi, nakikita rin naman natin na kailangan nila kasi bakit? Kumakain rin naman sila diba? So ayun lang yung way na imbis na surrounds nila kukunin yung majority ng kanilang pagkain, no, tinutulungan rin ng mga traps, mga modified leaf, yung carnivorous plant para makakain. So
Kaya maganda rin minsan mag-fertilizer. Kaya lang, eto nga, no, pagka nasobrahan ka, no, mag-algae yan. So, kung okay lang sa iyo mag-repot regularly, tulad ng ginagawa ng iba, nakakilala ko, regular sila nagre-repot, pwede nyo gawin yon. Pero kung tamad kayo mag-repot or wala kayong access sa mga fresh medium, ay huwag nyo nang huwag nyo nang itry kasi nga masisira yung halaman nyo, hindi yung buhay nyo, yung halaman nyo. So ang pagka-carnivorous plant, no, minsan kung hindi ka naman talaga hindi mo plano magbenta, enjoy mo lang. Mas maganda nga yung plants mo, mas maganda yung quality ng hindi nilagyan ng fertilizer ng gusto, kasi mas malaki sila, mas matibay. Hindi mas malaki, mas mabilis yung paglaki, no. Pagka pinertilizer mo kasi mabilis ang paglaki pero hindi siya ganoon katibay, no. Pero minsan kasi iba habol talaga, lumaki agad at dumami agad. Pero kung gusto mo matibay yung plants mo, yung tipong hindi pa sasakitin yung ulo mo na habang panahon at bibigyan ka ng happiness dahil maganda yung magiging itsura niya, no. So kung iba yung panahon yun diring-diring na sa kanilang medium dahil mabaho na at puno na ng algae, ikaw sa panahon na yon, no, nagpipicture, no, para pang Facebook or Instagram post na napakaganda ng mga plants mo, no, or hindi naman, na-appreciate mo sila, no, ng gusto dahil kita mo talaga yung mga traits, no. Makikita niyo yan sa mga first video ko, no, kasi yung mga time na yun, hindi pa ako masyadong gumagamit ng mga pinagbabawal na technique. Hindi pa ako gumagamit ng mga maxi ng ng mga fungicide, no. Actually hindi ko talaga yan ginagamit may nag-recommend lang sa akin kasi yung binenta niya sa aking plants, aminado siya na may fungus at contaminated. So ako naman, dahil nga nung time na yun nagkakaubusan ng supplies, at buti na lang sa akin siya lumapit at ayan, binili natin. So napagamit ako noon, pero hindi ko tinuloy kasi nakikita ko yung diferensya na hindi maganda. Kaya nga papansin nyo hanggang ngayon hindi pa rin ako gumagamit ng mga bio-advance na yan, kahit na pwede naman, no, yung mga bio-advance, yung mga basta may mga sinasabi silang iba. Daw familiar dyan, familiar lang ako sa Maxi. So yung yung itong binibenta rin natin dati na systemic, no, maganda rin yan sa umpisa pero pag tumagal, na huwag nyong hayaan na paasa lang kayo doon. Tulad na lang halimbawa yung pinost ng isang kaibigan natin na seller din, no, na nagrereklamo yung isang bumili sa kanya na ewan ko kung anong bio-advance yata yun. So ang sabi, hindi effective yung product niya, siguro na-rate ng mababa. So maganda naman pagkakasagot niya, buti nga siya nakakasagot pa ng maayos ako. Minsan pag maayos yung service na binigay ko at alam kung makaka-receive nun marunong talaga, kumbaga malalampasan pa yung expectation ng makaka-receive, no. Pero anong nangyari doon sa kaibigan natin, dahil marunong or mas marunong sa kanya yung naka-receive, ewan ko talaga mas marunong yun. Pero kasi tayo minsan, halimbawa ako, no, nag-aaral ako ng physical therapist, tapos may magtuturo sa akin masahista. Minsan bago ko tanggapin yung information na galing sa kanya, ibubyo ko siya as a physical therapist na pinag-aralan ko dati. At nakikita ko dun, sabi ko parang mali yun Kaya ang gagawin ko, tatry ko muna, tapos tsaka ako magbibigay ng information sa kanila. Doon ko nakikita na hindi lahat, no, ng alam natin dati ay hindi kahon, no. Hindi ibig sabihin mali or tama lang siya. Hindi kahon meaning ayaw mo nang matuto ng dati mong alam. So ang nangyari, sabi nung nakabili sa kanya, pasensya na kayo, multitasking tayo kasi may mga damo dito, sayang naman kung di tatanggal. So
Ang sabi sa kanya, yung ano daw, yung product na BioAdvance ay hindi effective dahil ilang beses niya nang ginawa. Pero alam niyo yung lagay nung nung in-apply niya ng BioAdvance, parang ano na, parang kanal na sa itsura kasi green na green. Tapos pag ginawa ko yun, sigurado malagkit yun. Sobrang lagkit na nun. So, pagka ganon, ang best nun, kung ako yung nasa kalagayan nung bumili kayurin mo ibabaw. Tapos yung matitirang good, linisan mo, hugasan mo. Tapos yung mga halaman mo na nakatanim doon, i-unpot mo, ibabad mo sa pure water, rainwater, distilled, ganyan, na mga ilang oras. Tapos nun, tsaka may repad. Ibalot mo sa fresh medium yung itatanim mo uli, ireripat mo ng mga plants na galing doon. Tapos kung maaring hugasan mo yung medium na nakayuran mo ng ng algae. Tapos yung may mga algae ka na kahit sa ibabaw, tsaka yung mga may layer na rin yun ng sphagnum moss, pwede mo lang itapon yun, no? Or pwede mong hugasan, gamitin mo sa mga orchids mo. Or patuyo mo muna, tapos hugasan mo, gamitin mo sa mga orchids mo. Pero kung gagamitin mo uli yun sa mga sphagnum moss mo, gusto mo lang na makontaminate uli yung bagong batch ng mga sphagnum moss. So, hindi sa lahat ng oras na makakabili kayo ng mga product na yan, sabihin yung magic na tanggal agad. No? May iba dyan, effective talaga. Pero, may mga instruction yan no? Kung saan, kailan mo i-apply. So, ang kailangan kasi doon, i-apply mo early on ng onset ng infestation, no? Kung may peste man yan. No? Tapos, kung talagang malala na, syempre, alam mo na gagawin mo doon. No? Hindi nakakayanin ng yun, ng mga ganun, BioAdvance. Although, makakatulong pa rin yun kung i-rehabilitate mo tapos applyan mo ulit ng BioAdvance para may initial protection sila sa mga papalabas ng mga banta ng mga peste. So pero kung aasahan mo na pagka-spray mo nun yung dati mong malagkit na medium, magic na mawawala agad yung algae, hindi mangyari yan. So ang best talaga dun hugasan mo. So may paraan pa para magamit mo yung medium na yon. Pero kung ako sa iyo, kung nag-uumpisa ka pa lang, huwag mo munang gamitin. Gamit ka ng new medium, mas mapapadali yung pagmamanage mo dun sa plants. No, tapos dun sa mga nakabili na nakikita nila hindi naman effective, no, naranasan ko rin yon. Bumili ako ng isang malaki na mga product na gano'n, tapos ginamit ko. Isang beses okay siya. Tapos nung mga sumunod, hindi na. So anong dahilan? Bakit nangyari yun? Nangyari yun dahil nasasanay na yung mga peste. Nasasanay na yung mga peste doon sa binibigay mo lason sa kanila. So na-immune na sila. So resistant na sila doon sa pesticides na yun. So hindi na yun epekto susunod. So iba diba nag-alternate ng mga pesticides. So ayun, no? Pero mas maganda nga sana kung may tumubo dito. Mas maganda nga sana kung natural method na lang gagawin mo. Marami namang paraan, no? Nasa natin yung YouTube channel natin lahat. Mula pag-control ng peste, pag-control ng algae, pa ba? No, basta ayun yung mga major no? Peste, algae, yung mga sakit tulad ng mga viral, bacterial na mga sakit ng mga plants. So yun yung medyo mahirap pag sa natural method. Sa natural method, ang ginagawa na lang namin doon, tatanggalin namin yung mga part na may mga problema. No, tapos itatanim namin yung mga healthy, tapos talagang parang i-ICU mo, alagaan mo ng gusto. No, lalagyan namin yan ng live sphagnum sa paligid, tapos tanim namin. Tapos bahala na siya sa buhay niya kung mabubuhay siya. Nabubuhay pa rin naman yung mga ganung plants, pero wag mo asahan sa 100%, sa 10 na tinanim mo, lahat doon ay mabubuhay. Maaring 4 lang mabuhay doon, 6, 7, ganyan. Hindi lahat. So sa pagmamanage ng ganung klase ng mga problema, may mga method na pwede kayong gamitin para matanggal nyo sila. Itanim ko muna kaya ito.
Kasi hindi ko alam kung anong klaseng puno to. Puno naman to, hindi naman to damo talaga na. May buto siya eh, malaki. Anyway, lagyan natin yan dyan mo. So dito naman sa live sphagnumos, total nandito na tayo. Ang mga live sphagnumos namin ay nakatanim sa may mga butas, no. Tapos minsan tulad nito, walang butas to. Ang ginagawa na lang namin, dahil ito mabilisan lang kasi ito eh. Pagdating ng sphagnumos, propagate agad para hindi mamatay. So para hindi mapuno to pag naulanan, nilalagyan namin ng lugar na kung saan pwede silang ma-drain. So ito yon. Pero ganun pa man, mas maganda talaga yung butas-butas. Kasi pag butas-butas, less chance na bumaho yung tubig na nabababa dyan, tsaka hindi sila magkaka-algae basta-basta. Kasi once na magkaroon ka kasi ng fungus algae sa lugar mo, bang buhay na yun. Kasi ang mga spore niya nasa paligid na. So kaya ang gagawin mo na lang maintenance talaga. So kasama na yan sa buhay natin. So ito yung mga tinanim natin last time. Parang wala pang update to kasi katatanim lang naman natin ito. Pero I'm sure mag-germinate rin to. At pagka first sign ng germination, update ko kayo. Ito naman yung update sa mga bagong nepenthes attenborough natin na tinanim. Di ba ang dami na? Oh. At mas dadami pa yan. Ito naman yung sa alata. Ayun yung mga bago lang rin yan. Ito yung mga dati na. Oh. May mga small picture na sila, di ba? Magdadalawang picture na. So, yun na lang muna siguro, baka humaba ng 17 minutes na pala itong kadadaldal ko dito. So hopefully may natutunan kayo at mamaya mag-aayos na ako ng mga order sa Shopee. At salamat pala dun sa umorder sa atin sa ating Facebook page, no, si Sir Jeff. At hindi ko nababanggitin yung buong pangalan niya, baka ayaw niyang ma-shoutout ng buo kasi hindi naman siya nagsabi. Anyway, magandang araw sa inyo at kung anong araw nyo man ito mapapanood lang, kumbaga relax lang, no? Maraming toxic ngayon sa paligid, sa kalsada at sa social media. Enjoy lang, di ba? Sabi nga dun sa isang sermon, bakit ka magagalit or bakit ka naman sasaya, di ba? Kung sa mga material na bagay mo lang i-base yung mga happiness mo or sadness mo or emotions mo, di ba? Kumbaga parang ang babaw no? Kumbaga let us rest unto Christ, no? Pahinga tayo sa Kanya, no? Kumbaga gayahin natin si Paul, no? Apostle Paul o say by Saint Paul, no? Na nakakakanta siya sa loob ng kulungan. Nakakapagsulat siya ng mga books na binabasa natin ngayon sa Bible na kahit nasa kulungan siya. Bakit? Dahil nakilala niya si God. No, dati siyang assassin or tagapatay ng mga Christian dati, pero nakilala niya si Christ na naging happy siya more than doon sa previous lifestyle niya. So yun lamang at sana maging happy tayong lahat. God bless and bye-bye.